Praise the Lord. Hallelujah. Tignan mo nga katabi mo, sabihin mo, ang buti-buti ng Diyos. Amen? Parang, tignan mo nga yung katabi mo, mayroon bang kabutihan ng Diyos na nakikita ka? Okay. Sabi mo, God is good. And all the time, Amen. Purihin po ang Panginoon. So, sa umagang ito, tayo po muling darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We are on a part 2 ng ating pong talakayin. Last week, we have studied about stronger mindset that leads to a healthy emotion. Amen? So, ano pong maunawaan po natin? When we have a strong mindset, okay, it will affect, okay, yung ating emosyon sa ating pong buhay. It becomes stronger, nagiging established, nagiging balanse ang bawat emosyon ng bawat isa sa atin. If we are led by our emotion, kadalasan minsan nagbabago-bago yung mood natin sa buhay. But when we are led by a stronger, renewed mindset because of the Word of God, definitely nagka-accomplish po tayo ng mas malaki sa ating pong buhay. So let's open up our Bible in Ecclesiastes or Mangangaral, chapter 10, verse 10. I'm reading from the Message Translation Bible. Sabi po dito, Mangangaral or Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Okay? Remember the axe, the harder the work, use your head, the more brains, the less muscle. Pakisabi mo nga sa katabi mo, the more brains, parang wala yatang nag-almusal dito. Again, the more brains, the less muscle. Okay? Dalawang klase lang po ang taong nabubuhay sa mundo. Gumagamit ng tinatawag nating lakas isip or lakas bisig. Amen? So, alin ka sa dalawa? Ikaw ba yung lakas isip o puro ka na lang lakas bisig? Amen? Now, ano pong maunawaan po natin? Sabi dito, in Ecclesiastes chapter 10, verse 10, in NCB Bible, a dull axe makes harder work, being wise make it easier. Amen? Yun daw pong mapurol na palakol. Tingnan mo nga katabi mo, mapurol ba yan? Amen? Sabihin mo, matalas ka. Amen? So sabi po dito, ang mapurol na palakol, mas maraming hirap na trabaho ang gagawin. Okay? Pero to become wise, ano po sabi sa Bible? When we become wise, ang sabi po sa banal na kasulatan, this will make our work easier. Amen? So that's why sa Good News Bible, sabi, it is easier, it is smarter to plan ahead. Amen? When you are wise, you plan ahead. Amen? When you are wise, sabi dito, you prepare the way for success. And when you are wise, your wisdom makes the job easier. Kaya nga po, maunawaan po natin, paano ba natin dapat ginagamit ang isip? Saan ba nilagay ni Lord ang isip natin? Sa taas ng ulo o sa ilalim ng paa? Sino po dito ang utak nasa paa? Meron ba? So, nasaan po utak natin? Okay, nasa ulo. Tingnan mo nga katabi mo, may utak ba yan? Amen? So, ano po sabi sa banal na kasulatan? Okay? Bakit sinasabi po, kapag ang palakol ay mapurol, mas mahirap ang trabaho? Why? Okay? Yung dull axe, o yung mapurol na palakol, it represents what? It represents the mind that is not prepared. Amen? May malaking task, may malaking gagawin, may malaking divine assignment, may malaking future ang bawat isa. Ang problema, hindi pinaghahandaan. Okay? Kaya ang tawag po sa kanila, mapurol. Amen? Pag naghahanda ka for your future, matalas ka. Amen? Pag naghahanda ka for your cell group, matalas ka. Pag naghahanda ka para sa paglilingkod sa Panginoon, matalas ka. Pag naghahanda ka for your promotion, tawag sa iyo, matalim ka. Amen? Pero anumang bagay na pinapangarap mo pero hindi mo ito pinaghahandaan, okay? Ang tawag dito, humaharap ka sa isang malaking pangarap na may mapurol na utak. Amen? That's why ano po maintindihan po natin? Why do we need to prepare for something that is great? Something that is, sabihin po natin, nakikita ng Panginoon sa atin, ito yung malaking pangarap ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong, are we preparing for those things? Amen? Also, ang dull axe, it represents what? Skills that is not or that are not developed. Amen? Lahat po tayo mayroong kakayahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, may kakayahan ka. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, natutulog ka ba? Amen? Tawag diyang kakayahan. Pero wag mo munang gamitin ngayon yan.
Amen? Mamaya, pag uwi mo, saka ka matulog, gamitin mo yung kakayahan mong matulog, but for now, wag muna. Amen? Makinig ka muna. Yung kakayahan mong makinig ang gamitin mo. Amen? Kaya pag sinasabi natin, Lord, pagpalain mo yung mga taong walang kakayahan, sasabihin sa iyo ni Lord, saan sa Bible yun? Amen? Kasi ang alam ko, when I created Adam, I give him the power to manage. I give him the ability to think. I give him the ability to work and to take care of my creation. Ibig sabihin, binigyan ko siya ng kakayahan. Amen? Hindi siya nakapag-aral, pero may kakayahan siya mag-manage, mag-multiply, mag-increase. Amen? Wala siyang degree sa buhay, and yet mayroon siyang kakayahan. Sabi mo nga sa kitabi, may kakayahan ka. Whether nag-aral ka o hindi, may kakayahan ka. Amen? Whether ikaw ay dumaan sa mga training or hindi, may kakayahan ka. Sabi mo sa kitabi, may kakayahan ka. Amen? Kaya bawal po ditong mag-pray ng mga taong nagsasabi, Lord, bless mo yung mga walang kakayahan. Okay? That's unbiblical. Amen? Lahat po tayo, binigyan ni Lord ng kakayahan. Magkakaiba-iba nga lang po yung kakayahang meron tayo, pero mayroon kang kakayahan. That's why, kapag ka ang palakol ay mapurol, ang sabi sa Bible, it also represents you are not utilizing the right mindset for the task. Amen? May mga trabaho kang gagampanan, may mga responsibility kang haharapin, but the problem is, okay, hindi mo bibigyan ng tamang pag-iisip. Sino po dito pag humaharap sa trabaho, hindi mo pa mang ginagawa, pagod ka na kagad. Ang tawag doon, utak pagod. Amen? Yung bang Monday pa lang, gusto mo Friday na kagad. Amen? Tawag doon, utak pagod. Amen? If you have the right mindset, amen? Lagi po nating tandaan, kahit gaano kabigat ang trabaho, kahirap ang trabaho, isa lang ang isipin mo, kaya ko yan. Because sabi sa Bible, I can do all things through Jesus who gives me strength. Amen? Nasa Bible ba yon? Ha? Kaya pag tinanong ka, halimbawa, may nag-interview sa'yo, job interview, ano kaya mong gawin? Isa lang ang sagot doon, I can do all things. Why? Kasama ko ang Lord. Tama ba? Tama ba? Okay. So, ang tanong, tingnan po natin. Ang right mindset and preparation, it makes the task easier, okay, more efficient, and more successful. Kaya ang tanong po dito, naalala ko po sa Abraham Lincoln, isa sa mga presidente ng United States. Ganito po niya tinitignan ang bawat trabaho na kanyang haharapin. Kapag ikaw ay presidente, lalo ng isang malaking bansa, mabigat ang responsibilidad, mabigat ang pamamaraan ng tinatawag po nating pag-iisip para pamahalaan ng isang napakalaking lugar. Pero kay Abraham Lincoln, ganito ang motto niya sa buhay. Sabi niya, give me 6 hours to chop down a tree, and I'll spend the first 4 hours sharpening the axe. Ano sabi? Gusto mong putulin ko yung puno na yan? Bigyan mo ako ng 6 na oras. Pero dun sa 6 na oras na yon, yung 4 na oras yun, gagamitin ko para hasain ko yung talim ng palakol. Amen? Dahil pag matalim na ang palakol ko, 2 oras ang putol sa akin yung puno na yan. Amen? Ilan po sa atin, pinipilit mong putulin ang isang bagay nang hindi mo ginagamit ang talim ng utak mo. Amen? Pinipilit mong pigilin ang isang problemang hindi mo ginagamit ang talim ng iyong utak. Sabi mo, matalim ka. Amen? Kailangan mo lang hasain. Amen? That's why anong pinapakita dito? Last week we have studied how to develop a mental discipline. Amen? At first, nakita po natin, sabi natin, first, we need to stop babysitting our feelings and start building our mindset. Ito po ang susi. Okay? Huwag kang laging dumepende sa mga emosyon, huwag kang laging dumepende sa nararamdaman, but always build your mindset. Ang tao kaya mayaman, hindi dahil sa maraming laman ang bulsa. Ang tao mayaman kasi bakit? Meron siyang mayaman na utak. Amen? Ang tao mahirap hindi dahil walang pera, kundi dahil meron tinatawag nating poverty mindset. Ang tao nabibigo hindi dahil kapos sa pinag-aralan, kundi dahil meron siyang victim mentality. Amen? So lahat po tayo, anuman ang kalalagayan po natin sa ating pong buhay, always remember this. Kung tayo po ay humaharap sa buhay, ang tanong, anong klaseng utak mayroon ka? Tingnan mo nga katabi mo. Anong klaseng utak mayroon ka? Amen? Pag may problema ka,
Anong klaseng utak ang nahahayag sa iyong buhay? Sabi po dito, last week we have also studied that we need to let our mind lead and let our emotion follow. Amen? Especially doon sa mga mahilig ma-in love. Okay? Yung bang from time to time, wala ka nang ginawa kundi ma-in love na lang. Okay? Tapos ang prayer mo pa, Lord, bigyan mo ko ng tamang babae. Kaya nung pinakasalan mo, okay, pag nag-aaway kayo, laging siya tama. Kasi yun ang prayer mo eh. Di ba? Tapos nagre-reklamo ka, bakit laging siya tama? Eh yun nga prayer mo eh. Di ba? Hello? So ano po makikita natin? Sabi po dito, firstly, we need to understand if we allow our mind, but itong mind na ito is not just an ordinary mind, a mind that is renewed by the Word of God. Okay? Nire-renew, binago ng takbo, ang takbo ng ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Hinubog ng salita ng Diyos ang ating kaisipan, kaya ito po'y naging matatag, naging matibay, at hindi basta-basta bumibigay. Amen? And also last week we have studied that we need to filter our emotions through faith. Amen? Na kinakailangan kung ang mukha mo sa Facebook, wala kang ginawa kundi i-filter. This time, baguhin mo naman, i-filter mo naman yung emotion mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, sino po dito ready na mag-filter? Taas nga ang kamay. Ha? Hindi lang mukha ang pinipilter. Okay? Pati emosyon, kailangang i-filter. Amen? So, today, let's move. The power of having the right mindset. Okay? Ano ang kapangyarihang na idudulot sa atin when we have the right mindset? Number one, people with the right mindset becomes unstoppable. Sabi mo nga sa iyong katabi, you become unstoppable. Amen? Hindi ka mapipigilan, hindi ka maaawat, hindi ka basta madaling bumigay, hindi ka madaling umatras, hindi ka madaling mag-quit. Why? Because when you have the right mindset, you become unstoppable in life. Sabi po ni Og Medino, failure will never overtake me if my determination is strong enough. Amen? Ano mang mga pag-failure na pinagdadaanan, okay, ano man mga kabiguan na pinagdadaanan po natin, hindi ito makakapanaig kapag strong enough yung determination of our mind to accomplish things in our life. Sabi ni Winston Churchill, success consists of going from failure to failure without losing yung tinatawag nating enthusiasm. Okay? Ibig sabihin niyan, oo, dadaan po tayo sa mga failures of life. Sino po dito nag-fail na? Taas nga ang kamay. Okay? Nag-fail sa subject, nag-fail sa trabaho, nag-fail sa pamilya, nag-fail sa ministry. Lahat po tayo dumaan sa failure. Kaya yung taong hindi dumadaan sa failure, baka masyado kang perfecto, kaya hindi mo nararanasan yung failure. Pero alam niyo po ba, lahat ng mga mahuhusay, magagaling, mga matagumpay, ng mga businessman, mga entrepreneur, na mga magagaling, dumiskarte sa buhay, lahat po yan dumaan sa matitinding failure, but they never give up because of failure. Amen? Ibig sabihin yan, oo, dadaan ka dyan. At ialaw ni Lord na daanan mo lahat yan. Pero huwag ka mag-staycation dyan. You need to learn. Sabi mo nga sa kita, dapat may matutunan ka. Amen? So anong pinapakita po dito? Okay? Pinapakita po dito, even si Albert Einstein, okay? Ganito siya mag-isip. In the middle of difficulty lies an opportunity. That's the reason why si Albert Einstein, kinilala na isa sa pinakamagaling na inventor. Why? Dahil ang dami niyang dinaanang failure sa kanyang buhay, yet ang tingin niya sa mga difficulties na pinagdadaanan niya is an opportunity. Amen? Kaya hindi po bibigay ang isang taong mayroong right mindset. Pangalawa, people with the right mindset changes everything. Sabi mo nga sa kitabi, you can change everything. Amen? Yung kahirapan mo, pwede mong mabago yan. Amen? Yung limitasyon na mayroon ka, pwedeng mabago yan. Amen? Yung anumang bagay na struggle ka ngayon, pwedeng mabago yan if you have the right mindset. Amen? Lahat po tayo, every day in our life, sino po dito naniniwala, you are subject to change. Ha? Lahat po ng tao nagbabago. Tama? O sino po dito, lumaki ka na. Taas nga ang kamay, lumaki ka na. Ha? Tumaas ka na. Tumangkad ka na. Di ba?
Ang hirap naman. Biro mo yung baby mo. Ito madalas naririnig ko sa mga magulang eh. Anak, sana wag ka nang lumaki. Ano yun? Gusto mo maging anak si Baby Giant? Ha? Magiging unano? Ayaw mo lumaki? Eh, hindi, kasi gusto ko cute lagi siya. Di ba pwedeng lumaki kang cute ka pa rin? Amen? Pero anong pinapakita po dito? Sabi ni J.M. Barrie, okay? Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. Amen? Lahat ng mga bagay sa buhay po natin, pwedeng mabago. Amen? Paano ang paraan dyan? Okay. Sino po dito dumaan sa kahirapan ng buhay? Can I see your hand? At hanggang ngayon, mahirap pa rin ang buhay mo. Amen? Sino po dito nagalit ka sa kahirapan, kaya ngayon, wala ka na sa kahirapan? Amen? Sino po dito dumaan sa maraming pagkakautang, at hanggang ngayon, ang dami mong pa ring utang? Sino po dito nagalit ng mangutang? Kasi ang goal mo, ako na ang magpapautang, hindi na ako ang mangungutang. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Amen? Sino po dito wala ka nang ginawa kundi sumunod ng sumunod, kay para kang buntot, laging nasa hulihan. Amen? But when you have the right mindset, ang sabi sa Bible, you will become the head and not the tail. You will always be at the top, never at the bottom. Amen? Ipinapakita ng banal na kasulatan na kapag tayo po may tamang mindset, may tamang kaisipan, lahat ng mga bagay, anuman ang pinagdadaanan natin, gaano man ito kahirap, your mindset is the key that allows you to unlock your full potential. Amen? Kung may tamang kaisipan ka, yung mga nagtatagong potensyal, kagalingan, kahusayan, abilidad, kakayahan, na nagtatago, natutulog, magigising yan. Amen? If you have the right mindset, yung kahinaan, magiging kalakasan. Yung limitasyon, magiging unlimited ka. Why? Kasi nga po, may tamang kaisipan. At ano po ang nagbabago ng kaisipan natin? It's the Word of God. Kaya nga po, everyday kailangan mayroon kang moment with the Word. Mayroon kang time to meditate on His Word. Amen? At bukas, matcha-challenge ka. Kasi bakit? Kahapon, tayo po ay nagbasa the shortest chapter in the Bible. Anong chapter yon? Ha? Psalms ano? 117. Bakit? Ilan ang verses niya? 2 lang. Okay? Bukas, sino po dito mahal na mahal mo si Lord? At mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Okay? Dahil bukas babasahin natin ang the longest chapter in the Bible. Anong chapter sa Bible? Yung longest chapter in the Bible? Okay, ilang verses siya? 176. Yan. Kaya kung ako sa iyo ngayon pa lang nagsisimula ka na dapat magbasa. Amen? Kasi 176 verses yung babasahin mo hanggang bukas. Amen? Pero alam niyo po ba, kahit gaano pa yung mga struggles po natin, okay? Nagiging exceptional yung ating pong mindset, okay? When we focus dun sa tunay na nais ng Diyos sa ating pong buhay. And no matter how impossible our tasks in life, even our dreams, okay? Ang susi po dyan, isa lang. Dapat sa mindset mo, nakatatak na, all things are possible. Amen? Sabi mo sa kitabi, all things are possible. Amen? Kaya pag nahihirapan ka, Lord, paano ko makukumpleto ang aking 12 disciples? All things are possible. Lord, paano ko mag-open ng cell group? All things are possible. Lord, paano ko mababayaran itong mga utang ko? All things are possible. Amen? Why? Sabi sa Bible yun Di ba? If we have faith, nothing is impossible. To those who have faith, all things are possible. Kaya nga po maunawaan po natin, laging may connection ang salita ng Diyos sa pagbabago ng takbo ng ating kaisipan. Pangatlo, okay? People with the right mindset knows how to overcome their own fears. Kapag may tamang kaisipan ka, okay? Kaya mo nang i-overcome lahat ng takot mo sa buhay. Amen? Bakit po? Sabi po ni Franklin Roosevelt, the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
Amen? Bakit hindi ka makarating sa future? Ang dami mong alinlangan sa buhay. Ang dami mong takot sa buhay. Ang dami mong plano, hindi ka makarating doon sa plano mo. Okay? Puro ka kwento, walang kwenta. Amen? Why? Ang sinasabi ng Bible is this. Kapag natutunan po nating ilagay ang ating sarili sa kamay ng Panginoon, ano sabi sa Bible? Okay? When you place small things in the hands of our Master, ano mangyayari? Palalaguin niya, palalakihin niya ang anumang bagay na nasa kamay niya. Pagagaling niya, pahuhusayin niya anuman ang nasa kamay ng Diyos. Kaya ang tanong, inilalagay mo ba ang sarili mo sa kamay ng Panginoon? Inilalagay mo ba ang skill mo sa kamay ng Diyos? Inilalagay mo ba ang mga potential kakayahang meron ka sa kamay ng Diyos? Because when you place those things in the Master's hand, definitely, you will accomplish greater things. At maunawaan po natin kung tayo man po ay nag-i-struggle today. Sino po dito nag-i-struggle today? Nakakaranas ka ng mga struggles, problems, pressure, challenges. Okay? Bakit ka dumadaan sa mga bagay na yun? Kasi dinidevelop ni Lord yung strength mo. Sabi mo nga sa katabi, dinidevelop ni Lord yung strength mo. Amen? Ibig sabihin, dadaan ka doon dahil kailangan mo yon. Dahil may malaki kang haharapin, kaya ngayon pa lang, tinitrain na ng Panginoon yung abilidad at kakayahang mayroon ka para palitawin ito ng Panginoon. Okay? Now, ano po ang isang bagay na maunawaan pa ho natin? Okay? The best way to gain self-confidence is to do what you are afraid to do. Naalala nyo po sa TV, I think meron yata doon, fear factor ba yon? Yung lahat ng kinakatakutan nila, kailangan lang harapin. Diba? Takot sa ipis, kailangan humarap sa ipis. Takot sa daga, kailangan humarap sa daga. Amen? Marami silang mga fear sa kanilang buhay na kailangan nilang harapin. So ang tanong, sino po dito hindi marunong matakot? Can I see your hand? Meron ba? Ha? O sino po dito hanggang ngayon may mga takot ka pa rin sa buhay? Can I see those hand na may mga hanggang ngayon may takot ka pa rin? O isa lang. O, yung iba po, yung iba, tinanong ko kung walang takot walang nagtaas. Yung may takot, dalawa lang yung nagtaas. Yung iba ho, nasaan kayo? Ha? Manhid lang? Ha? So, ano makikita po natin? You see, maunawaan po natin, when we train our mind to become stronger than our emotion, ano po ang nagiging benepisyo nito sa ating pong buhay? Number one, tignan po natin. The benefits of training our mind that becomes stronger than our emotion. First, a strong and disciplined mindset wins by recalling God's word faster than our emotions can react. Nang ang Panginoong Jesus nag-fasting, gaano katagal ang fasting ni Jesus? 40 days and 40 nights. So, nasubukan mo naman mag-fasting ng 4 days straight? 4 days lang. Ha? Nang hindi ka nagutom. Okay? Imaginein mo si Jesus, 40 days and 40 nights fasting, walang pagkain. Okay? Gutom na gutom si Jesus. At doon sa mga panahon na yon, sa last part ng kanyang fasting, doon dumating si Satan. Okay? At ito po ang ginawa ni Satan. Matthew chapter 4, verse 3 to 4. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." And Jesus answered, "It is written, man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God." Si Satan, alam niya kung saan ang kahinaan natin. Amen? Alam din niya kung ano yung tamang oras para pumasok siya at manggulo sa buhay po natin. Okay? Hindi siya pumasok on the first day ng fasting ni Jesus Christ. Pumasok siya on the last day ng fasting ni Jesus Christ. Amen? Kung saan mahinang-mahina na ang katawan ni Jesus. Gutom na si Jesus. Amen? And yet, ano po sabi ni Satanas? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, nakikita mo tong bato na to? Okay? Tong bato na to, nakikita mo. Okay? Sabi ni Satan, gawin mo shabu. Hindi pala, gawin mong tinapay. Diba? Ano sabi? Gawin mong tinapay ito. Kung ikaw, gutom ka na,
Nakikita mo ba yung bato magiging tinapay? Ha? Pero kung Jesus, this is how He trained and disciplined His mind. Hindi niya sinagot si Satan without a confirmation that comes from the Word. Ano sabi niya? Jesus said, "It is written." Amen? Hindi niya sinabi, Satanas, wag mo kong insultuhin. No, sabi niya, "It is written. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Kailan sinabi sa Bible yon? Ha? When all the Israelites, humihingi sila ng manna from heaven, nung tinapay, kasi nga gutom sila eh. Okay? So nagbigay ang Panginoon sa kanila, kasi nga nagrereklamo sila. Bakit sila pinaalis sa Egypt, tas nagugutom naman sila? Amen? So nagpaulan si Lord ng manna sa wilderness for 40 years. May connection ba? 40 days si Jesus nagsasuffer. 40 years naman sa wilderness, nagpo-provide ang Diyos sa wilderness sa mga Israelites. At ano po makikita natin? Pagkatapos sabihin ng Panginoon sa kanila, okay, this is my instruction. 6 na araw ang gagawin ninyo, sabi ni Moses, 6 na araw, sabihin mo sa mga tao, 6 na araw mamumulot sila. Okay? Para kumuha ng kanilang makakain. But on the 6th day, doble ang kuwanin nila. Okay? So ano po sabi? Yung first instruction ni Lord, kumuha lang kayo ng kaya nyong kainin. Yung iba, masyado pong garapal, so nag-imbak, nagtabi, kasi nga walang faith kay Lord, nagugutom, so inuuna lagi yung gutom ng sikmura kaysa yung takbo ng isip. So anong ginawa? Ang ginawa nila, nag-imbak, nabulok, kinabukasan, napanis, nasira. Okay? So sabi ni Lord, hanggang kailan ako susuwayin ang aking bayan? Okay? Until finally, sabi ng Panginoon, okay, on the 6th day, dobleng beses kayong kukuha, 2 beses yung kukuha ninyo, wag kayong, dahil on the 7th day, wala kayong makukuha. So anong ginawa? Lumabas pa rin yung ibang mga Israelites, kumuha pa rin, at nagreklamo sila, ba't wala na silang nakuha? Why? Because they are not following the instruction of God in their life. Sa buhay po natin, ganun ang nangyayari. Bakit natatalo ka? Because you are always following your emotion and you are not following the leading of God's word in your life. Amen? Kung ano maisip po natin, minsan ginagawa natin without consulting and aligning our plans doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's why sabi ng Panginoon, itong tandaan mo Moses, sabihin mo sa aking bayan, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen? Kaya nung kino-quote ni Jesus, itong verse na ito kay Satan, it was already been quoted by God sa panahon ni Moses during the time na nagpo-provide siya ng tinapay sa mga Israelites. Amen? You see, anong pinapakita po sa atin ng salita ng Diyos? Na ang salita ng Diyos may kapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Hindi siya nagbabago. That's why kapag tayo po ay mayroong hawak na salita ng Diyos, anong nangyayari? Ipiniprepare nito ang ating kaisipan laban sa gawa ng kaaway. Amen? But if our mind is not prepared, okay? Ang tendency po nito, madali kang mahulog, madali kang matukso ng kaaway. Si Jesus, ano po makikita natin? Because inihanda niya ang kanyang kaisipan, kaya anumang banat ng kaaway sa kanya, lagi ang sinasabi ng Panginoon, it is written. Okay? Pangalawang atake ni Satan, sabi niya, mahilig ka sa Bible. O sige. Okay? Sabi ni Jesus, lahat ng kayamanan ng mundong to binigay na sa akin. Amen? At ibibigay ko to kahit kanino ko gustong ibigay. Okay? Sabi niya, kung sasambahin mo ko, okay? Bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ng mundong ito. Sabi ni Jesus, it is written, do not test the Lord your God. Amen? So sabi ni Satan, okay, it is written then. Okay? Kung ikaw ay tatalon dyan sa
tuktok ng templo na yan, okay? Merong mga anghel na sasalo sa iyo at aalalayan ka para hindi mahulog, matisod ng isang bato ang iyong mga paa. Alam niyo si Satan, nagko-quote din ng verse sa Bible. Amen? Bakit? Alam mo ba si Satan, kabisado niya ang Bible, kaya nga po ang daming kulto eh. Ginagamit ang Bible. Inspired sila ni Satan eh. Amen? Sino po dito, Christian ka, hanggang ngayon, di mo alam kung ano sinasabi sa Bible, daig ka ni Satan? Amen? Si Satan kayang mag-quote ng mga verses sa Bible at i-twist yung salita ng Diyos, pero pag alam mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka matitwist ng kahit na anong kultong paniniwala. Because you know the Word of God. Pangalawa, sabi dito, strong and disciplined minds causes us to become dangerous to our enemies. Amen? Every time na tayo po ay dadaan sa mga tukso, mga pagsubok na galing sa ating kaaway kay Satan, definitely, when we have a strong and disciplined mindset, ano po sabi sa Bible, you become dangerous to the enemy. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. The weapons we fight with are not the weapons of this world. On contrary, they have the divine power to demolish stronghold. Amen? Alam mo kapatid, kung ang gagamitin mong armas, armas ni Satanas, hindi ka talaga mananalo eh. Amen? Biro mo ang armas mo, galit sa galit, puot sa puot, paghihiganti, hindi pagpapatawad. Lahat yun armas ni Satanas eh. Amen? Kaya kapag ang gamit mo sa buhay mo, armas ni Satanas, sa unang laban mo palang talo ka na. Amen? Kaya nga ang armas ni Lord ganito eh. Okay? Paano ba ang armas ni Lord? Sabi ni Lord, love the unlovable. Armas ba yon? Ha? Love your enemy and pray for those who persecute you. Armas ba yon? Ha? Forgive those people that have hurt you. Amen? Go to your offender and reconcile. Armas ba yon? Hello? Kung minsan kung titignan natin, Lord, parang pag ginamit ko yung armas, ako yung argabyado eh. Biro mo, ako yung sinaktan, tapos ako yung lalapit dun sa nakasakit sa akin para makipagkasundo. Amen? O meron pang isang armas, daigin mo ng mabuti ang masama, huwag kang padaig sa masama. Armas ba yon? Ha? Overcome evil with good. Kung titignan po natin, Lord, paano naging armas yun? Parang pag titignan ko, itong mga armas na to, parang yung kaaway ang mananalo, tas ako dihado. Tama? Pero behind the scene, ang hindi mo alam, habang ginagawa mo yon, nananalo ang kaharian ng Diyos sa kaharian ng kadiliman ng mundong ito. Amen? Tama ba? That's why ito po ang pinapakita ng banal na kasulatan. Sabi, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient to Christ. Amen? Yung ating mga kaisipan, binabago ng salita ng Diyos at tinitiyak natin na habang ang salita ng Diyos ang siyang nagiging gabay natin, yung mind natin nababago ng salita ng Diyos. And what happens? When our mind, okay, is renewed with God's word, Satan loses his access in our mind. Amen? Nawawalan siya ng karapatan, nawawalan siya ng access sa ating mga kaisipan kapag ang salita ng Diyos tumibay ng ganong katindi sa ating mga isip. Why? Firstly, because he can't plant lies where the truth has taken roots. Amen? Hindi siya pwedeng magtanim ng anumang kasinungalingan kapag ganong kalalim ang ugat ng katotohanan sa buhay natin. He cannot manipulate our emotion. Si Satan, maraming paraan to manipulate our emotion. O, paano ba yon? Sample natin. Sino po dito, sasabihin sa iyo ng boyfriend mo, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Ha? Hello? O, paano papatunayan? Ha?
Saan ka dadalhin para patunayan? Dadalhin ka sa biglang liko. O tapos ikaw naman, dahil minanipulate ang emotion mo, o ano, mahal mo ba ako o hindi? Patunayan mo. Okay? Sabihin mo dun sa boyfriend mo, isa lang. Kaya nga kita boyfriend eh. Amen? Dapat ikaw nagpapatunay na mahal mo ko, nirerespeto mo dapat ako. Hello? Amen? Pag ikaw hindi ka nirerespeto ng boyfriend mo at ginagawa sa iyo mga ganitong kalokohan, sumbong mo kay Pastora Beng. Sasampalin ni Pastora Beng, tatadyakan ko pa. Amen? Pag nagreklamo, bakit mo ako sinampal? Ba't mo ako tinadyakan? Eh, sabi ni Pastor punta ka kay Pastor, may dagdag yan. Amen? Kasi huwag kang papaisa. Huwag mo ibibigay ang bataan. Kasi pag binigay mo ang bataan, ikaw na maghahabol sa susunod. Hanggat di mo binibigay ang bataan mo, kapatid, especially sa mga kababaihan, ikaw ang hinahabol. Pag nailaglag mo na bataan mo, ikaw na naghahabol. Tama ba? O sino po dito gusto mo hinahabol ka? O sino po dito sa mga babae gusto mo, ikaw lagi naghahabol? Ha? Hello? Kaya ingat po tayo. Amen? Dapat strong ang conviction kesa sa emotion. Amen? So, si Satan, maunawaan po natin, every time he does something, okay, he always distract us. Amen? Pero ang sinasabi ng Panginoon, God has given us a sound mind. Anong ibig sabihin ng sound mind? Okay? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Yung sound mind dito, it means you have a steady and focused mind. It means you have a disciplined mind, and you have a transformed and renewed mind. Okay? Kaya hindi ka basa-basa na de-distract. At maunawaan po natin, isa sa mga illustration na makita po natin, it was Daniel, during the time na kung saan ay nasakop sila ng Babylon Empire. Bata pa lang si Daniel nun. Diba? Hinata kasi may dugong bughaw si Daniel eh. Alam niyo po ba kung gaano katagal yung buhay ni Daniel doon sa exile ng Babylon? Gaano siya katagal? Doon na siya tumanda eh. Amen? Pero alam nyo, bago pa siya pumunta doon, bago pa siya alipinin doon, bago pa siya sakupin, meron na siyang strong mindset. Sabi sa Daniel chapter 1 verse 8, tignan po natin. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portions of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Okay? So anong pinapakita? Yung lahat ng mga kasamahan ni Daniel, ng mga kabataan, so sila tinitrain sila para maging advisor ng hari. Okay? Advisor ni King Nebuchadnezzar. Pero ang paraan ganito. Kasama sa training, lahat ng kakainin ng hari, kakainin nila. Okay? At lahat ng kinakain ng hari, bago ihandog sa hari, ihandog muna yon sa Diyos-Diyosan na sinasamba ng hari. So, i-offer yun sa Diyos-Diyosan ng hari ni Nebuchadnezzar, dadalin sa hari, at pagkatapos dadalin sa kanila. Amen? Pagkain ng hari, ordinaryo ba yung pagkain ng hari? Imaginein mo, ano ang mga pagkain ng hari? Steak, lechon, morcon, lahat ng pinakamasarap na pagkain, nando doon. Sabi, lahat ng kung ano yung pagkain at inumin ng hari, pagkatapos kumain ng hari, dadalin sa kanila at yun ang ipapakain sa kanila. So, kung ikaw ba, pag inoferan ka ng pagkain ni Bongbong Marcos, tatanggi ka? Ha? Sino po dito nakapunta na sa food club? Taas nga kamay. Tapos hindi mo kinain kasi, ay hindi, ayoko. Ganon? O sino po dito, pumunta ka sa food club, nung makita mong ganun karami, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Diba? Gusto mo lahat kuhanin, kaya lang kulang ang tiyan mo para ilagay lahat sa tiyan mo yon, diba? Tama? Pero kay Daniel, bakit sa palagay nyo, yung kanyang kaisipan is very strong?
Okay? Kasi yung lugar na pinaglagyan sa kanya, lugar kung saan buburahin yung kanyang identity, buburahin yung relationship niya sa Diyos na buhay, buburahin yung kanyang God-given dream. Kaya sabi sa Bible, Daniel purpose in his heart that he would not defile himself by eating the food na nanggagaling dito kay King Nebuchadnezzar. Now, anong pinapakita sa atin ito? Pinapakita po dito sa atin yung reality na minsan ang mundong ito, ang daming i-offer sa'yo. Mga magagandang bagay na i-offer sa'yo, kaya lang, ang kapalit, commitment mo, ang kapalit, time mo with the Lord, ang kapalit nito, yung integridad ng pagiging Kristiyano mo. Okay? Kaya nga ang tanong, kapag ino-operang ka ng mundong ito ng mga bagay na pwedeng magpahina ng iyong pananampalataya, how do you take it? Amen? Iniisip mo ba ito or minsan nagkakaroon ka ngayon ng tamang pagpapasya sa buhay? Sample natin. Ano mas masarap? Yung nasa bahay ka ng linggo tapos ang dami ng magagandang palabas. Alam niyo po ba pag linggo, mas maraming magandang palabas sa TV kaysa sa Monday to Saturday? Ha? Mas maraming magandang palabas pag linggo. Ha? Tama ba? Sino po dito yung kaya hindi kayo nagsisimba kasi may mga inaantay kayong mga magagandang palabas pag linggo? Amen? Kaya ang gagawin mo, manonood ka na lang. Ito yung cellphone mo. Okay? Nanonood ka ng ano pinapanood? O, yung mga nanonood sa bahay, ano pinapanood nyo? Ha? Siyempre yung live stream ng ng service natin. 'Di ba? Nakabukas yung cellphone mo. Okay? Parang ganito, nakabukas yung cellphone mo. Okay? Pinanonood mo yung live stream, pero nakabukas din ang TV mo kasi nanonood ka ng pelikula mo. Oh. Hello? So, ang tanong, pagka ganun ba, nagbibigay mo yung best mo kay Lord? Ha? Definitely not. Kaya ang daming ino-offer ng mundong ito na nagpapahina ng ating kaisipan, nagpapapurupok, nagpapapurol ng ating kaisipan dahil ang daming compromises na pwedeng i-offer ng kaaway sa ating buhay. Pero alam nyo, natutuwa po ako dahil marami po dito mga Kristiyanong matatalim. Taas nga po ang kamay ng mga Kristiyanong matatalim. Taas nga po ang kamay. Can I see the hands? Bakit ko sinabing matatalim? Biro mo, eto mga nandito ngayon, wala pang tulog yan. Amen? Magdamag nagbantay ng paninda. Wala pang tulog, pero nandito sa gawain. Amen? Kahit sa ngayon, pakiramdam nila parang binahahatak na ni Satanas ang kanilang pilikmata. Meron ng mga demonyitos na nagbabara sa pilikmata nila. Pinipilit nilang tukuran yung kanilang mga mata. Why? Kasi nga po may strong mindset eh. Amen? Palakpakan nga po natin yung mga may strong mindset dito. Di ba? Tama ba? O ikaw, ano dahilan mo? Ba't hindi ka maka-attend? Pastor, masakit ang ingrown ko. Grabe ka naman, ingrown lang sumakit sa'yo. Hindi ka na umattend. Diba? Pastor, lakas ng ulan. Ano ka, kandila? Amen? Mamamatay ka? Ano ka, asin ka? Nalulusaw ka dahil sa ulan? Ano po sabi? Every day in our life, we need to build our strong mindset. Why? Kasi ito yung gagamitin ng Diyos para iangat yung i-elevate yung ating pong buhay. Lastly, when we have a strong and disciplined mindset, it changes your setback into your greater comeback. Amen? Kung titignan po natin si Joseph, maraming pinagdaan, Joseph the Dreamer in the Old Testament. Okay? Nandung tinapon muna siya doon sa balon. Di ba? Tapos, iniahon para ibenta bilang alipin sa Egypt. Okay? Naging alipin sa Egypt sa bahay ni Potiphar. Okay? Ano nangyari? Medyo sa umpisa gumanda dahil nakita nila mahusay si Joseph, matipuno, kaya lang nagustuhan ng asawa ni Potiphar. So what happened? Okay?
Sabi ng asawa ni Potiphar kay Joseph, kasi sabi, ang description ni Joseph, magandang lalaki, tawag dito, matalino, mahusay sa negosyo, mahusay mag-manage ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. So ganun yung nakikita ng asawa ni Potiphar kay Joseph. So nabighani siya sa kagandahang lalaki nitong si Joseph. Okay? Nagkataon wala si Potiphar na kanyang amo. Sabi ng babaeng ito, itong babaeng haliparot na to, okay? Sabi niyang ganon, wala ang mister ko. Walang magsusumbong. Walang nakakakita sa atin. Sipingan mo ako. Yan. Oh. Kung ikaw si Joseph, ano gagawin mo? Okay? Siyempre, pag asawa ng general, hindi po pangit yun, ha? Amen? Hindi nag-aasawa ng pangit yung mga asawa ng general. Si Potiphar, general po yun. So, ibig sabihin, pang-beauty queen yung asawa ni Potiphar. At itong beauty queen na ito, pinipilit si Joseph. Okay, na ano? Nasipingan siya. O, kung ikaw si Joseph, ano gagawin mo? Ha? Sabi na ba, pipikit ako, pastor. Bakit? Kasi pag nakapikit ako, wala akong makikita. Ang problema, nakapikit ka, nandoon ka pa rin. Alam mo, ginawa ni Joseph, hindi siya pumikit. Ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya ng mabilis, palayo sa lugar na yon. Bakit sa palagay nyo? Matapang naman si Joseph, matalino naman si Joseph, mahusay naman si Joseph. Bakit kailangan tumakbo ni Joseph? Ha? Kasi naghubad na yung asawa ni Potiphar sa harapan niya. Nung una, salita lang, sipingan mo ko. Hindi makonvince si Joseph. Naghubad sa harapan niya. Okay? So ano ginawa ni Joseph? Hindi ako matetempt. Hindi. Talagang hindi. Hindi talaga. Ganun ba? Habang tinititigan mo yon, iba na nangyayari sa emosyon mo. Amen? Lahat ng daga, naglulundagan na sa utak mo. Amen? So anong ginawa? Doon sa moment na yon, tumakbo ng mabilis si Joseph. Why? Dahil pag nagtagal pa siya doon ng 1 minuto, mahuhulog siya sa tukso. Amen? Ang temptation, hindi pinagpe-pray. Ang temptation, tinatakbuhan. Amen? Kung alam mong temptation sa iyo yun, tumakbo ka na. Hanggat kaya mo pang tumakbo, kasi baka mamaya ang temptation, na-paralyze ka na. Okay? Hindi ka na makagalaw. Amen? That's why anong sabi? Tumakbo si Joseph. Now, ano naging kapalit nito? Napagbintangan siyang rapist. Nakulong siya ng 2 years. Amen? So could you imagine, ito yung mga pinagdaanan niya. Ito yung mga setback na pinagdaanan ni Joseph. Pero na makikita po natin, paano siya inilagay ni Lord doon sa kanyang greater comeback? Yung lugar kung saan siya nabilanggo, nandoon din yung tao na magiging connection niya sa hari. Amen? Kung si Joseph hindi nabilanggo, wala siyang connection dun mismo sa cupbearer ng hari. Amen? Yung cupbearer na yon, yung nagsasali ng alak sa hari, close sa hari yon, nakulong. Okay? Kaya nung kapag minister si Joseph sa kanya, at nanaginip ang hari, naalala siya nung taong ito at ikinonek siya dito sa hari. Ibig sabihin sa buhay po natin, minsan yung kulungan mo, sa loob ng kulungan mo, naglalagay si Lord ng mga divine connection para dalin ka sa promotion mo. Amen? Kaya lang dapat, pag nandun ka sa loob ng kulungan, anong mentalidad mayroon ka? Ano ka? Utak bilanggo ka pa rin ba? O doon sa bilangguan, hindi ka mabibilanggo kasi gagamitin mo yung bilangguan na yun para magpalaya ng maraming tao. Just like si Joseph. Dahil kay Joseph, lumaya itong bilanggo na ito na naging connection niya sa hari. Amen? Ang isang taong may malayang kaisipan, nagpapalaya ng mga taong bilanggo ang kaisipan. At sa buhay po ni Joseph, itong ginawa niya. Dinala niya itong tao na ito. Okay? Nag-minister siya, in-interpret ang dream, nakalaya.
And in return, sabi po sa Bible, naalala siya na itong cupbearer na ito at ikinuwento sa hari. And to make the story short, na-promote si Joseph dahil may divine connection na ginamit ang Diyos sa loob mismo ng bilangguan na yun. Amen? Your setback can become your greater comeback. Ngayon, na-promote na si Joseph. Gumanda na buhay. Lumipas ang panahon, nagkaroon ng 2 anak. At ito po yung 2 anak niya. Ang unang pangalan ng anak is Manasseh. Na ang ibig sabihin, God made me forget all my troubles and all my father's household. That's why I call him Manasseh. Kasi inalis ni Lord, inayaan ni Lord makalimutan ko lahat ng pain, lahat ng hurts, lahat ng sama ng loob ko, lahat ng galit ko, lahat ng sentimiento ko sa buhay, lahat ng inis ko, kinalimutan ko na. I need to let go so that I can let God. Amen? Pangalawang anak, binigay. Okay? Ang pangalan, Ephraim. Sabi niya, in the land of my suffering, God made me fruitful. Amen? Sa panahon na nagsasuffer ako, tinuruan ako ni Lord na gamitin ko yung suffering ko para maging fruitful ang buhay ko. Ilan po sa atin, ginagamit mo yung kahirapan mo para i-elevate ng Diyos ang buhay mo. Ginagamit mo yung suffering mo para iangat ka ng Panginoon. You are just like Joseph. You see, sabi po, healing come. It was healed and now he can focus more on doon sa tinatawag nating work of fruitfulness and multiplication. The reason bakit hindi mo magawang maging fruitful kasi ang daming wounds sa iyong emosyon. Ang daming wounds sa iyong mga nakaraan. Don't allow your past pain to define your future. Always remember, ito yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Oo, dumadaan po tayo sa mga kahirapan, sa mga struggle ng buhay. But always remember this, when you train your mind to become stronger than your respond with wisdom instead of worry. You'll begin to hold your peace even in times of chaos. And you no longer let people's opinion control your value. Why? Because you stop being a slave to your feelings and you start becoming a good stewards of your mindset. Your renewed mindset, sabi po dito, can become, it's either a battlefield or a building field in your life. Sa utak po natin, diyan nangyayari ang gera. Pero diyan din nangyayari ang pagbuo ng Panginoon. A place where God can build your mind, a place where God can strengthen your mind, a place where God can put a winning attitude in your mind. Sabi sa Bible, for as he thinketh in his heart, in Proverbs 23 verse 7, so is he. Kung paano ka mag-isip sa iyong puso, yun ang nagiging ikaw. That's why ang challenge ni Paul, bago siya pugutan ng ulo, bago siya humarap sa kanyang final destiny, ito yung huling salitang binitawan ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Ano sabi niya? Sa Philippians 4 verse 8 and 9. Finally, brothers and sisters, keep your thoughts on whatever is right. Amen? Maraming bagay ang hahatak sa ating kaisipan. Pero sabi ni Lord, sabi ni Paul, keep your thoughts on whatever is right or deserves praise, things that are true, honorable, fair, pure, acceptable, and commendable, and practice what you have learned and received from me, what you heard and saw me do, then the God who gives peace will be with you. Yung kapayapaan ng Diyos na daloy sa iyong buhay. Can we rise up right now? Tayo pong lahat ito may.
Kagaya ng mensahe ngayong araw na to. Oo, dadaan ka sa mga temptation, dadaan ka sa mga struggles, dadaan ka sa mga challenges of your life. Pero kagaya ni Joseph, will you allow your situation na dalhin ka nito sa pinakamataas na level ng layunin ng Diyos sa iyong buhay? Okay? Because God allowed Joseph that even in times of his suffering, sabi sa Bible, God made me fruitful. Can we lift our hands to God right now? Especially those that are suffering right now. Marami kang sinasuffer emotionally. Financially, you are suffering. Relationship, you are suffering in your relationship. Even in doing the ministry, maybe some of us are struggling. Pero this is the word of the Lord sa bawat isa sa atin. In your place of suffering, God can make you fruitful. Kayang gawin ng Diyos na maging mabunga ang iyong buhay. Thank you, Holy Spirit. Lord, sa oras pong ito, these are your people. Hindi kami dumidepende sa sarili naming lakas o kakayahan. But we always rely on your word. We always rely on your presence. We always rely on your promises, O God. Dahil sa salita mo, Panginoon, it can change, renovate, and renew our mind, O God, so that our life can be transformed each day, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Nahaharap sila with a strong and disciplined mind. Lord, ang buhay magsisimulang mag-accelerate, magsisimulang maging fruitful, magsisimulang maging victorious, Panginoon, because we believe if our mind is renewed with your word, we can do all things through Jesus who gives us strength, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa araw ito, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat at kalawalatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.